Kumusta? Ang kaso ngayon ay mula sa Japan na nangyari sa lungsod ng Kumagaya sa Saitama Prefecture noong 1993. Ito ay tungkol sa mga nawawalat lang ng mga pet lovers na mga customer ng isang pet shop. Pero dahil sa walang mga katawan at kakulangan ng ebidensya, inuri ang kaso bilang hindi pa rin naririsolba hanggang sa may isang katulad ng kasong ito ang nangyari sa Osaka. April 21, 1993 sa Kumagaya Prefecture ng Japan, isang 39 years old na lalaking si Kawasaki Akio ang hindi na nakauwi na siyang nag-udyok naman sa kanyang pamilyang iulat siyang nawawala. Nalaman nilang bago nawala si Kawasaki, nagpunta ito sa isang pet shop na pinangalan ng Africa Kennel sa lungsod ng Kumagaya sa Saitama Prefecture. Ang shop ay pagmamay-ari ng mag-asawang sina Kinigin at Kazama Hiroko. Nawala si Kawasaki matapos nitong kumprontahin ang mag-asawa tungkol sa pangluloko ng mga to sa kanya. Binentahan siya ng mag-asawa ng isang napakamahal na matanda at ordinaryong aso na ayon sa mag-asawa ay isang rare breed ng Rhodesian Ridgeback. Natagpuan ang sasakyan ni Kawasaki sa isang istasyon pero hindi siya mahagilap kahit saan. Kaya't ano talaga ang nangyari kay Kawasaki? Nang pinuntahan ng mga pulis ang nasabing shop, nalaman din nilang may dalawa pang membro ng Yakuza at isa pang babae ang nawawala na may kaugnayan din sa mag-asawa. Kaya lang hindi pa rin nila maipagpatuloy ang investigasyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nang pumutok ang balita tungkol sa kaso ng pamamaslang ng mga dog lovers sa Osaka noong 1995, inisip ng mga tao na maaaring may kinalaman din ito sa kaso ng 4 na nawawalang tao sa Saitama. Nang malaman ng mga reporters ang tungkol sa mag-asawang pinaghihinalaan sa Saitama, hinimok nila ang pamilya ng unang biktimang si Kawasaki na muling tingnan ang kaso. Pinaghinalaan ang may-ari ng pet shop na si Kini matapos nitong ipagmayabang sa mga kakilala na kung ang pagpaslang ay isang Olympic sports, malamang ay nanalo na siya ng isang gintong medalya. Ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan na umabot na ng 30 katao ang binawian niya ng buhay. Madalas na ipinagmamayabang niya sa kanila ang kasamaang kanyang ginawa habang kumakain sila ng karni ng usa. Malaki ang hinala ng mga pulis na ang karni ng usa na madalas niyang inihahain sa kanyang mga kaibigan ay malamang na laman ng tao. Kaya lang, wala pa rin silang malakas na katibayan para sa kanilang hinala kahit pa man pagkalipas ng 2 taon. Gayunpaman, isang pag-amin sa mga pulis ang ginawa ng kasabwat ng mag-asawa, kaya't nalaman kung ano talaga ang tunay na nangyari. Ngayon ay tingnan po natin ang kaso batay sa testimonya ng nasabing kasabwat. Ang mag-asawang si Kinigin at Kazama Hiroko ay kilala noong 1980s bilang mga breeder ng mga asong Alaskan Malamute. Pero dahil sa resesyon, tumumal ang benta. Ito kasabay ng pagpapa-extension ng kanilang gusali, nalugmok sa utang ang mag-asawa. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang mapanatiling mapatakbo ang negosyo sa pamamagitan ng pangloloko sa kanilang mga kliyente. Binibenta nila ang mga ordinaryong aso sa napakalaking halaga. Pinapaniwala nila ang mga bumibili na isa yung rare breed na aso. At dahil nga sa kilala na ang mag-asawa, marami naman ang naniniwala sa kanila, kaya't patuloy pa rin silang nakakapangloko ng kapwa. Habang naghahanap ng bagong maluloko, nakilala ni Kini si Kawasaki, isang lalaking nagnenegosyo ng basura kasama ang kapatid sa lungsod ng Kyoto. Noong mga panahong yun, naghahanap si Kawasaki ng bagong negosyo habang pinamamahalaan ang kanyang kumpanya. Ipinakita ni Kini kay Kawasaki ang isang Rhodesian Ridgeback at sinabi sa kanya ni Kini na kapag bumili siya ng 2 ganon, magkakatuta ito na maaaring maibenta sa malaking halaga. Nang magtanong si Kawasaki kung magkano ang 2 aso, sinabi ni Kini sa kanya na nagkakahalaga ang dalawa ng 11 million yen o $81 o 4.6 million pesos sa kasalukuyan. Kinumbinsi ni Kini si Kawasaki na bilhin ang mga aso. Sinabi sa kanya ni Kini na malaki ang kita sa pagbebenta ng mga tuta ng mga nasabing aso.
kaya't siguradong isa itong magandang negosyo. Di nagtagal, bumigay na rin si Kawasaki at binili nga nito ang isang paris ng nasabing aso. Kaya lang kalaunan ay nalaman ni Kawasaki sa isang kakilala na ang presyo ng mga asong nabili niya ay hindi bababa sa $760 bawat isa at dinagdag pang masyado ng matanda ang lalaking aso para magparami. Naloko siya ni Sikini. Nakawala pa ang babaeng aso. Agad na bumalik ng shop si Kawasaki at isinauli ang lalaking aso. Saka ay humingi ng refund kay Sikini. Pero tumanggi si Sikini, kaya't nagbanta si Kawasaki na kung hindi nito ibabalik ang pera, idedemanda niya sila. Ikinonsulta ni Sikini sa kanyang asawang si Hiroko ang tungkol kay Kawasaki at napagpasyahan nila na hindi na nila ibabalik ang pera, kaya't napagdesisyonan nilang mag-asawang tapusin na lang si Kawasaki. Gabi ng April 20, 1993, nakipagkita ang mag-asawa kay Kawasaki sa isang liblib na paradahan. Sinabi nila kay Kawasaki na ibabalik na nila ang pera sa kanya. Nang magkita habang nag-uusap, binigyan nila si Kawasaki ng inumin na kusa namang tinanggap ng lalaki at ininom. Lingid sa kanyang kaalaman, may nakamatay na lason ang inuming inabot sa kanya ng mag-asawa. Nakuha nila yon sa isang veterinaryo at di nga nagtagal, nalagutan na nga ng hininga si Kawasaki. Pero hindi lang sina Sikini at Hiroko ang tao nung panahong yon. Kasama din na mag-asawa ang driver nilang si Ino Yamazaki. May binili lang to malapit sa gasolinahan bago dumating si Kawasaki at pagbalik niya, nakita niyang patay na ang lalaki. Pinagbantaan siya ni Sikini na magagaya siya kay Kawasaki pagka magsumbong siya. Nagbanta din si Sikini na idadamay niya pati ang mga anak ni Ino. Saka sinabi ni Sikini sa kanya na mula sa gabing yun ay magkasabwat na sila. Dahil sa labis na bigla at takot, walang nagawa si Ino kundi ang sumang-ayon sa gusto ni Sikini. Dinala nila ang katawan sa bahay ni Ino at ipinasok sa loob ng banyo. Nakibahagi na rin si Ino sa pagtapon ng labi. Inilipat din nila ang kotse ni Kawasaki sa isang paradahan malapit sa isang sakayan. Kinabukasan, tinadtad ng mag-asawa ang labi ni Kawasaki na nasa loob ng banyo ni Ino. Kinuha ang lahat ng laman at inilagay sa loob ng drum ang lahat ng mga buto, pati na rin ang iba pang mga gamit ni Kawasaki, saka sinindahan ito at sinunog. Pagkatapos ay itinapon sa gilid ng ilog malapit sa kakahuyan. Inakala nilang perpekto at walang sablay ang kanilang ginawa, kaya lang may nakapansin. Isang miyembro ng yakusang si Endo Yatoshi na malapit kay Sikini. Madalas na tagapamagitan si Indo sa tuwing may problema si Sikini sa kanyang mga kliyente. Si Indo at ang driver nitong si Wakoi Susumu ay nagsimulang maghinala kina Sikini matapos mawala si Kawasaki. Sinabi ni Indo sa mag-asawa na alam niya kung ano ang ginawa ng mga to kay Kawasaki. Sinabi niyang kapalit ng kanyang pananahimik, kukunin niya ang titulo ng lupa't gusali ng shop ng mag-asawa. Dahil dito, nagpa siya ang mag-asawang tapusin na din si Indo. July 21, 1993. Nakipagkita ang mag-asawa kay Indo at sa driver nito para ibigay ang titulo. At habang nag-uusap, binigyan din nila ng inuming may lason sina Indo at ang driver nitong si Wakoi. Katulad ni Kawasaki, wala ding pag-aatubiling tinanggap ng dalawa ang alok at ininom. Minuto lang ang lumipas na walan ng malay si Indo habang hindi pa umiipikto kay Wakoi. Agad namang sinabi ni Sikini kay Wakoi na samahan siyang kumuha ng tulong para kay Indo. Habang nagmamaneho si Sikini, umepekto naman ang lason kay Wakoi. At di nga nagtagal katulad ni Indo, nalagutan na rin ito ng hininga. Agad namang dinala ni Sikini ang mga katawan sa bahay ni Ino at doon pinagputol-putol din nila ang dalawa. Kinuha ang mga laman, saka sinunog ang mga buto sa loob ng drum, pati na rin ang iba pang mga gamit ng dalawa at itinapon sa parehong lugar kung saan nila itinapon ang mga labi ni Kawasaki. Ayon sa testimonya ni Ino, parang bihasa na sina Sikini at Hiroko. Napakakalmado at kumakanta pa ang mga to habang tinatadtad sina Indo at Wakoi.
Pero hindi pa din natigil doon. Dinamay din nila pati ang nanay ng dating empleyado ng mag-aasawang si Sekiguchi Mitsui. Kabit din siya ni Shikini. At dahil sa alam ni Shikini na malaki ang tiwala sa kanya ng babae, inalok niya tong maging shareholder ng kanyang negosyo at kinumbinsing mag-invest dito. August 26, 1993, nakipagkita si Shikini kay Sekiguchi para kunin ang puhunan. Habang nasa loob ng sasakyan ni Shikini ang dalawa at palibot-libot sa lugar, katulad ng mga nauna, inabutan niya rin ang babae ng inuming may lason at di nga nagtagal ay nalagutan na din ito ng hininga. Sinasabing piniling tapusin ni Shikini ang babae, hindi lang sa hindi na niya maibabalik pa ang puhunan nito, kundi dahil sa nakukulitan na rin siya dito. Pero di tulad ng mga nauna, ayon kay Ino, mag-isang ginawa ni Shikini ang trabaho at ginalaw muna nito ang bangkay ng ilang ulit bago ito pinagtatadtad at sinunog. Pagkatapos noong January 26, 1994, isang pinaghihinalaang sila rin sa sunod-sunod na pamamatlang sa mga dog lovers ang inaresto sa Osaka. Kahit walang kaugnayan sa kaso, pero dahil sa magkatulad ang kasong ito sa kaso ng mga nawawalang tao sa Saitama, pinagtuunan na rin ito ng media. At dito nga nalaman na ang 4 na taong nawawala sa Saitama ay pare-parehong may kaugnayan sa mag-asawang Shikini at Hiroko. Sa kabila ng patuloy na pag-aakusa ng mga pamilya ng mga biktima na may kinalaman nga ang mag-asawa sa pagkawala nila, mariin pa rin itinanggi ng mag-asawa ang mga akusasyon sa kanila. Dahil sa wala talagang matibay na ebidensya, hindi makausad ang kaso. Kaya tinanong ng mga pulis ang empleyado nilang si Ino. Mariin din namang itinanggi ni Ino ang lahat ng paratang. At di nga nagtagal, tumakas si Ino kasama ang kanyang pangalawang asawa. Dahil dito, kumuha ang mga pulis ng warrant at pinaghahanap ang asawa ni Ino na may record pala ng pangloloko para ito na lang ang maaresto at mapalabas si Ino. Napag-alamang may aligasyon pala ang asawa nito ng paglustay ng $384,000 na pundo. At sa wakas, noong December 3, 1994, inamin ni Ino ang lahat ng krimen. Kasabay ng kanyang pag-amin, nangako siyang makikipagtulungan sa prosekusyon. Malaki naman ang naitulong ng pag-aamin ni Ino para mahanap ng mga pulis ang mga labi at iba pang mga gamit ng mga biktima. At noong January 5, 1995, sa wakas ay inaresto na sina Shikini at Hiroko. May 4 na biktima sa kabuuan. Si Kawasaki noong April 20, 1993, si Indo at ang driver nitong si Wakoy noong July 21 at si Sekiguchi naman noong August 26. Pero binawi ni Ino ang kanyang pangako sa mga taga-usig at bigla siyang tumangging tumistiko. Dahil dito tumagal ang paglilitis. Nagturoan naman ng sisi sina Shikini at Hiroko. Pareho nilang tinanggi ang pagiging utak sa ginawa nilang mga kasamaan. Pero sinabi ng judge na nagsabuatan sila kaya't pareho din silang may pananagutan. At noong March 21, 2001, parehong hinatulan ng parusang kamatayan ng dalawa at pareho namang umapila ang mag-asawa. Pero ibinasura ang kanilang apila noong July 11, 2005. Kaya lang muli pa rin silang umapila at muling ibinasura ng pinakamataas na hukuman ng bansa ang kanilang apila noong June 5, 2009. Kaya tuloy pa rin ang hatol sa mag-asawa. Para naman kay Ino Yamazaki, kinilala ng korte na kailanmay hindi siya gumawa ng direktang pagpaslang at nawala siyang magawa kundi maging kasabwat ng mag-asawa. At dahil dito, binigyan lang siya ng parusang 3 taong pagkakakulong at pinalaya noong August 1998. Ang bahagi ng kwentong ito na patuloy pa rin ikinakamot ng ulo ng ibang tao ay ang biglaang pagkawala ng hindi bababa sa 3 kamanga-tao pa na may kaugnayan kay Shikini noong 1984. Maraming mga tip-off ang tungkol sa mga kahina-hinalang pagpaslang, kaya't maaaring may iba pang binawian ng buhay si Shikini maliban sa 4 na sinabi ni Ino. Ang mga ebidensyang natuklasan ay suportado lang ng testimonya ng kasabwat nilang si Ino. Kailanman ay hindi umamin ang mag-asawa. Habang nakakulong,
nagkasakit at lumala ang kalagayan ng kalusugan ni Sikini at nalagutan ng hininga noong March 27, 2007. Habang ang asawa naman nitong si Hiroko ay kasulukuyan pa ring nakakulong. Muling napag-usapan ang kasong ito matapos mapanayam ng media ang isang mongheng nakaligtas kay Sikini. Unang nakilala ng mongheng si Sikini noong nag-aaral pa siya sa university. 20 years old pa lang ang mongheng si Miki noong mga panahong yun. 4 na kilometro lang ang layo ng dormitoryo ni Miki sa pet shop ni Sikini. Isang araw, nagpunta sa shop ni Sikini sina Miki kasama ang kanyang mga kaibigan. Inalok ni Sikini si Miki na magtrabaho sa kanya. Babayaran siya ni Sikini ng 150,000 yen o mahigit 58,000 pesos sa kasalukuyan kada buwan para lang ilakad ang kanilang mga bentang aaso 2 beses isang linggo. Natukso naman si Miki sa alok na yon sa kanya ni Sikini, pero nagpasya siyang ipagpaliban na muna ang pagdidesisyon kung tatanggapin niya ba ang trabaho. Saka inalok ni Sikini sina Miki ng dilatang kape na tinanggap naman ng mga estudyante. Pero matapos sabihin ng guro ng dormitoryo ni Miki na huwag siyang maging sakim habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang monghe, pumunta si Miki sa tindahan ni Sikini kinabukasan at tinanggihan na ang alok nitong trabaho. Kaya't inalok na lang ni Sikini si Miki ng dilatang kape at kumuha naman siya ng isa at ininom. Muling dumaan si Miki sa shop ni Sikini sa ikatlong pagkakataon at muli siyang inalok ng lalaki ng dilatang kape, pero tinanggihan na to ni Miki at diretso nang umalis. Makalipas ang 3 taon, nabalitaan niya mula sa kanyang guro sa dormitoryo na inaresto si Sikini dahil sa hinalang may kinalaman nito sa sunod-sunod na pagkawala ng 4 na tao sa lugar. Nung una, hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin hanggang sa ikwento sa kanya ng isang kakilala ang nakakatakot na pag-uusap nila ni Sikini sa bilangguan. Sinabi ng kakilala niyang to sa kanya na nagkwento si Sikini tungkol sa mongheng si Miki. Ayon sa kwento, lahat ng dilatang kapeng ibinigay ni Sikini sa mongheng si Miki ay may lamang lason liban sa isa, at palaging yung kaping walang lason ang napipiling inumin ni Miki. Dagdag pa umano ni Sikini, kung nagkataong yung may lasong kape ang napiling inumin ni Miki, malamang ay matagal nang wala ang monghe. Base sa kwento ni Miki, tila't nagsimula ang mga krimen ng mag-asawa bago pa noong 1993. Bukod sa 4 na hindi nila maitatanggi dahil may matibay na ebidensya, maaaring mas maraming buhay pa ang kinuha ni Sikini. Shoutout po kina Christy Sagnay from Cyprus, Ihay Malayan TV, Honey Lee from Korea, at Bing Balasa from Hong Kong.